una po munang tanong, dun sa inyong mga inilabas po sa inyong Facebook account, Congressman, meron po kayong tinukoy na Cabral files and DPWH files. Unang tanong, saan nga ho ba talaga nanggaling yun? Una, yung Cabral files, personally handled to you? O paano po ninyo na-access yung allegedly Cabral files o dokumentong galing daw po kay dating Yuse Cabral? Sinabi nga po ni Secretary Vince na nakuha ko nga yung files na ito noong September 4 at ang pagbigay sa akin ay with the approval ni Sec Vince dahil tumawag siya kay Yuse Cabral na pwedeng ibigay ito sa akin in the interest of transparency. Matapos pa ang September 4, meron din kami ibang mga communications with Sec Vince. Actually, ang pinost ko sa Facebook just an hour ago before your show, ma'am, is the email that I had with Sec Vince on October 1 confirming the files. And on October 20, actually, may iba pang mga files na pinadala ang DPWH sa akin. Kaya ako po ay muli nagpapasalamat kay Sec Vince na dahil sa kanya, ang una kong ni-request sa DPWH nung May, June, July, and August ay ibinigay sa akin nung nagsimula siya sa September. At ayon po sa aking post sa Facebook, nagbigay nga lang din po ako ng ilang araw para sila ay pwedeng magpaliwanag kung authentic ba talaga at nakita na ba nila ang mga files na ito. At I wish na mabilis silang sumagot dahil pag tunay naman ang sinasabi mo, hindi mo na kailangan pag-isipan. Pero parang may isang linggo na rin po mula nung nag-post ako na ilalabas ko ang files na to at hindi pa rin nila masyadong dinedirektang sinasagot kung totoo ang laman nito. Kaya pinost ko na po ang aming email with Secretary Vince and his team na pwede din pong makita ng inyong mga viewers sa Facebook. Ayan, opo. So, Congressman Leviste, para lang po klaro, yung pong so-called Cabral files, hindi po personally handled to you ni Undersecretary Cabral, kundi nakuha po ninyo sa computer ni Yuse Cabral nung buhay pa siya. Actually, dalawa po. Meron pong printed copy na personally handed to me. Okay. Ni Yuse Cabral. Opo. At itong lahat po ay naganap nung September 4. So, I came to the DPWH office through a meeting with Director Alex Bote and in the office of Yuse Cabral. And then, I was talking with Yuse Cabral. And then, tumawag siya kay Sec Vince at tumawag din si Sec Vince sa kanya. At si Sec Vince naman ay sincerong gustong maging transparent ang DPWH. So, kaya inutos... alam kong gusto niyang ilabas. Sinabi niya din ito sa akin. Inutos niya. Inutos at sinabi din, hindi lang po, sinabi din niya sa akin na ilalabas niya ito sa publiko. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, bakit hindi ko ito ilalabas noon pa? Dahil sinabi ni Sec Vince sa akin na ilalabas ko. At ngayon nakikita ninyo sa Facebook, October 1, nag-email ako sa kanya kung maaari po ba itong ilabas. Pwedeng ang October 1 email ko kay Sec Vince kung maaari po itong ilabas. Pangalawa po, nabanggit ko na din sa ilang mga reports noon, ilang beses po akong nag-attempt na mag-privilege speech sa Kongreso para sa publiko ang mga datos na ito, October and November. At marami pong mga kasamahan ko sa Kongreso nakiusap sa akin na huwag isa publiko ito. Pero actually may mga lumabas na rin naman po sa PCIJ, isang media outlet tungkol sa mga files na ito noong November, at inamin ko na po, ako po ay isa sa mga sources ng article ng PCIJ. Kaya baka kung galing sa akin lang, baka magduda yung mga iba, pero mismo po galing sa PCIJ. Ako po yung isa sa mga sources ng PCIJ. Congressman Libis,